Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Ragabay Bandar Talusan and I am the 6th reporter of the Group 7. So my topic is all about potato noodles or Korean vermicelli. So sa ingredients niya is 300 grams dried Korean vermicelli or potato noodles. Then 30 grams dried claw ear fungus, sesame oil, vegetable oil, and garlic. Then a piece of fresh ginger grated. Then spring onions finely chopped. Then piece of fresh ginger grated. Spring onions finely chopped. So carrots cut into 4 cm matchsticks. Then two extra spring onions cut into 4 cm pieces. Then baby bok choy rolly chopped. Then soju or Japanese soy sauce, and 2 tablespoons of mirin and 1 tablespoon of sesame seeds. And sa procedure naman, sa number 1 is lutuin ang dried potato noodles. Ilagay ang mga noodles sa isang malaking kawali ng kumukulong tubig at lutuin ng mga 5 minutes hanggang sa maging translucent or malinaw ang mga ito. Then sa pangalawa, alisin ang tubig at hugasan ng mabuti ang mga noodles sa malamig na tubig hanggang sa lumamig ito. Then, gupitin ang mga noodles gamit ang gunting sa habang mga 5 cm or 6 inches upang madali itong kainin gamit ang chopstick. Sa number 3 naman, ilagay at ibabad ang fungus sa kumukulong tubig ng 10 minutes. Then, alisin ang tubig at hiwain ito. And for number 4, painitin ang mantika sa isang malaki at mabigat na wok at iprito ang bawang, luya, carrot at spring onion. And for number 5 naman, ilagay ang mga noodles sa wok or kasama ang spring onions, bok choy, sesame oil and suchuyo and mirin at asukal. Then haluin ng mabuti upang mag-coat ang noodles sa sauce. Then ilagay ang fungus, takpan at luto sa mahinang apoy ng 2 minutes. Then, sa number 6 naman is budburan ng sesame seeds ang mga noodles and iserve agad. So, next is kitchen efficiency. So, kailangan dito, ang kahusayang sa kusina ay nakakamit kapag may kaalaman sa mga kagamitan at utensil na gagamitin. Ang mga termino sa paghahanda ng pagkain at ang pangangalaga at paggamit ng mga kagamitan na ito. Ang pag-organize ng sentro ng kusina ay depende sa pagkakategorya ng mga bagay na ito, tulad ng kanilang dalas ng paggamit at mga puwang sa pag-iimbak na inilaan para sa kanila. Ang pag-organize sa mga sentro na may kagamitan ay nagresulta sa pagpapayak ng gawain sa kusina, pag-ikli ng oras at pagbabawas ng paggawa. Sa huli, lahat ng ito ay humahantong sa kahusayang kusina. And these the suggested basic kitchen utensils and tools. And for cooking utensil, these are the examples. So, tea kettle, then saucepans, 2 quarts or 3 quarts or 4 quarts, 1 native karajay or frying pan and 10 inches, 1 small skillet and 6 to 7 inches, 1 double boiler and 1 large casserole. Then, for oven utensils naman is 1 muffin pan 6 to 12 cups, then 1 pie pan 9 inches, then 2 layer cake pans 8 times 1 and 1/2 inches. So 1 square cake pan and 8 times 8 times 8 2 inches. Then 1 tube pan 10 times 4 inches. Then 1 loaf pan 8 and 1/2 times 2 and 1/2 inches. Then 1 baking sheet and 1 roasting pan with rack. So for tools naman is 1 paring knife 3 and 1/2. So inches of blade. Then 1 large knife 5 to 7 inches blade. Then 2 or 3 mixed spoons
2 long-handed and cooking spoon, and 1 long-handed cooking fork, 1 spatula, 1 can opener, 1 kneading board and 2 chopping boards, 1 rotary egg beater or whisk beater measuring spoon and cup nets of mixing bowl, and 1 quarter, 2 quarter and 3 quarter and 4 quarts strainer or a sieve colander. Then for suggested addition, pressure cooker, meat grinder, juice extractor, pancake griddle, kitchen shears, electric mixer, Dutch oven with cover, tongs for hot food and ice cubes, 1 dozen dish towel, 4 pot holder, mallet, ice pick. And this is the equipment for cooking on top of the range. So number 1 is saucepan. May isang mahabang hawakan ito siya. Then ginagamit ito sa pagluluto ng mga sarsa, prutas at gulay. Then for number 2, sauce pot or sauce pour. May mga hawakan na dalawang glid. Karaniwang ginagamit sa pagluluto ng mga sabaw o sarsa na nangangailangan ng dalawang hawakan para sa mas madaling pagbuhat. Then for number 3, kettle, mas malaki kaysa sauce pot. Pangunahing ginagamit ito sa pagpapakulo ng tubig. Then for number 4, Dutch oven. May boil handle na umaabot mula sa isang glid hanggang sa kabila. Then ginagamit ito sa paggawa ng mga sabaw, nilagang pagkain at pagkaning. So number 5 is double boiler. Ginagamit naman ito sa mababang init na pagluluto. Pag-init muli ng kaunting pagkain o paglutong ng 2-8 na karaniwang tumutukoy sa tamang temperature ng pagluluto. Sa number 6 naman, Howe skillet na may tight fitting lid. Then ginagamit sa mabagal na pagluluto tulad ng stewing at simmering. So number 7, skillet o frying pan. Then ginagamit naman ito sa pagprito, sauteing at pan broiling. Then for number 8, Cajun fork. Ginagamit ito sa pagbabaliktad at pag-angat ng karne. Then for number 9, figue-nemir or ginagamit sa pag-angat ng mga itlog mula sa skillet. May mga butas para tumulo ang labis na taba. Then for number 4, porcular hammer. Ginagamit sa pagbabaliktad ng mga pancake, French toast at iba pang pagkain. For 11 naman is pressure cooler used to cook food quickly. Then, ang pressure cooker, ginagamit ito sa mabilis na pagluluto ng pagkain. Pinapataas nito ang pressure sa loob kaya mas mabilis maluto ang pagkain. Then, for number 12, a tea kettle. Ginagamit naman ito sa pag-init ng tubig at karaniwan para sa paggawa ng tsaa. And for number 13 naman, coffee maker. Then, ginagamit naman ito sa paggawa ng kape mula sa giniling na kape. And when selecting utensil for working on top of the range, consider. So, sa number 1 is the size or laki ng laluyan. Kung ang laluyan ay masyadong maliit, maaaring umapaw ang pagkain. Then, kung masyadong malaki, maaaring matuyo at masunog naman ang pagkain. Then, sa number 2, the lid or takip. Dapat may mahigpit na takip upang hindi tumaas ang init o likido. Then, for number 3 naman, a shape or hugis. Ang mga kagamitan na may tuwid na gilid ay nangangailangan ng mas kaunting init at espasyo. For number 4, bottom or ibaba. Ang patag na ilalim ay gumagamit ng mas kaunting gasolina dahil pantay ang pagkalat ng init. And for number 5, handle or hawakan. Dapat may hawakan ang kagamitan upang hindi ito tumagilid o matumba kapag walang laman. So, baking pans and oven dishes. So, sa number 1, round cake pan. Then, ginagamit sa paggawa ng layer cakes or 809 pulgada ang lapad, then 1.5 pulgada ang lalim. So, sa number 2, square cake pan.
Ginagamit sa paggawa ng square layer cake or 8 o 9 pulgada ang lapad and 1 and 1/2 pulgada ang lalim. Sa number 3 naman, oblong pan or 9 times 13 pulgada at hanggang 2 and 1/2 pulgada ang lalim. And sa number 3, oblong pan, 9 times 13 pulgada at 2 hanggang 2 and 1/2 pulgada ang lalim. Kayang mag-accommodate ng cake batter na kadalasang binibake sa 2 layers. Then, number 4, loaf pan. Ginagamit sa pagbibake ng tinapay or loaf. Then, number 5, tube cake pan. Ginagamit sa pagbibake ng chiffon cake at angel food cake. Then, for number 6, muffin pans. May malaking at katamtaman o maliit na cups para sa pagbibake ng cupcake, muffins, tarts o pastry cup and 2 pulgada ang. And sa number 7 naman is a baking sheet or tinatawag na cave shot o baking shot. May isang gilid lamang. Pinapayagan ang pantay na pagkulay kapag nagbibake ng biskwit o cookies. 1 o 2 kapulgada na mas maliit kaysa oven upang makakontrol ng init at makagawa ng pantay na pagluto. And for number 8 naman, baking sheet o jelly roll. Then, ginagamit sa pagbibake ng jelly roll o napakanipis na sheet cake. Parang par sa pagluluto. Ibig sabihin, ginagamit ito para sa pagprepitos o pagbibake ng manipis na cake. And for number 9, pie pan. Gawa sa glass, enamel o dark metal. Pinakamabuti ito para sa golden brown pastry na 8 or 9 pulgada ang lapad at 1 and 1/2 pulgada ang lalim. And for number 10, cake rack. Then, ginagamit naman ito sa pagpatuyo ng pie, cake o cookies. Pinapayagan nito ang hangin na umikot sa paligid ng pagkain na habang lumalamig para hindi mag-sweat or hindi magkaroon ng tubig sa ibabaw. So, sa number 11 naman, casserole. Lalaking ginagamit sa pagbibake at pag-serve ng mga pagkain katulad ng ulam o dessert. Then, for number 12, a custard cup. Mga tasa na ginagamit sa pagbibake ng custard, popovers, at rolls. Pwede rin gamitin sa paghuhulma ng ilang dessert at salad. Next is cutting and chopping equipment or kagamitan sa pagputol at paggapit. So, si number 1 is butcher knife. Then, ginagamit naman ito sa malalaki o mabibigat na pagputol ng karne. Then, number 2, French or chopping knife. May mahaba at malapad naman ito na talim. Then, ginagamit naman ito sa pag-chop at pag-dice ng pagkain. Then, for number 3 naman, bread knife. May saw-toothed or ngipin-ngipin na talim na nagbibigay ng makinis na hiwa kapag pinuputol ang tinapay o ginagawa ang sandwich. So, sa number 4 naman is cutting board. Ginagamit naman ito upang protektahan ang mesa habang naghiwa o nagchuchop ng pagkain. Pinoprotektahan din nito ang talim ng kutsilyo upang hindi masira o maging mapurol. Then for number 5, paring knife. Meron naman itong maikling talim na may matalim sa dulo. So ginagamit naman ito sa pagtanggal ng balat ng prutas at gulay at sa paghiwa sa mga ito. And for number 6 is parner or pilker. Ito naman is ginagamit ito sa pagtanggal ng manipis na balat ng gulay at prutas. And for number 7 is gunting or scissor. Ginagamit naman ito sa pag-mince, pag-dice, pag-cube at pag-trim ng mga pagkain. And for number 8 naman is meat grinder. Ginagamit naman ito sa paggiling ng karne. And number 9 is pastry blender. Ginagamit naman ito sa paghiwa ng shortening sa mga tuyong sangkap kapag gumagawa ng biskwit o pastry. Also, ginagamit din ito sa paghalo ng likido sa mga tuyong sangkap. And for number 10 is biscuit cutter. Ginagamit sa pagputol ng biskwit, cookies at sandwiches.
And for number 11 naman is grater. Ito naman is ginagamit sa pag-grate o paghiwa ng gulay, keso o lemon rind. And for number 12 is can opener. Ginagamit sa pagbukas ng mga lata. And for number 13 naman is mallet. Ginagamit sa paglambot ng hilaw na karne sa pamamagitan ng paghampas. Ang patag na bahagi nito ay ginagamit sa pagdurog o pagbasag. And for number 14 naman is masher. Ginagamit sa pagdurog o paghalo ng patatas at iba pang mixing gulay. And preparation equipment. So sa number 1 is mixing bowl. Mga mangkok na ginagamit sa paghahalo ng mga sangkap. Number 2 is shifter. Ito naman is ginagamit sa pagsala ng harina o iba pang tuyong sangkap upang hindi makalumpo. Then number 3 is wire whip. Pangkawit o panghalo na ginagamit sa paghagupit ng mga likidong sangkap. And for number 4 naman is whisk beater. Then katulad ng wire whip, ginagamit sa paghalo at pagpapalambot ng mixture. And rotary beater. Di kuryenteng panghalo na may umiikot na mga blades. And wooden spoon. Kahoy na kutsara na ginagamit sa paghalo ng mga sabaw o mixture. Then number 7 is mixing spoon. Kutsarang ginagamit sa paghalo ng mga sangkap. Then slotted spoon. Kutsarang may butas, ginagamit sa pagkuha ng mga solid mula sa likido. And number 9 is blending fork. Tinidor na ginagamit sa paghalo o pagblend ng mga sangkap. Then rubber scraper. Goma na panipak na ginagamit sa pagkuha ng mga naglalabing mixture sa mangkok. Then strainer. Salaan na ginagamit sa pag-alis ng likido sa mga solid. Then tea strainer. Maliit na salaan para sa tsaa. Then 13 is juice extractor. Aparatong ginagamit sa pagkuha ng katas mula sa prutas. Then molds, mga hulma na ginagamit sa pagbuo ng hugis ng pagkain. Then pastry brush, brush na ginagamit sa paglagay ng mantika o itlog sa pastry. Then number 16 tongs, panghawak na ginagamit sa pagkuha ng mainit na pagkain. Then rolling pin, rodan na ginagamit sa pagpapatag ng dough. Then breadboard, tabla na ginagamit sa paghiwa o paghahanda ng tinapay. So storage equipment. So sa storage equipment sa number 1 is container set na or ito is mga lalagyan o container para sa pagkain. Then salt and pepper shakes. Ito naman is mga pambudbud ng asin at paminta. Then for number 4 is colic 4 and malamang cooling jar or lalagyan para sa mga inumin na pampalamig. Then number 5 is refrigerator dishes. Ito naman is mga lalagyan na ginagamit sa ref. Then number 6 is bowl cover or ito siya is takip ng bowl para takpan ang pagkain. Then number 7 is plastic bags. Mga plastic na supot para sa pag-iimbak ng pagkain. Then sa number 8 is aluminum foil or wax paper. Ito naman siya is aluminum foil o wax paper para sa pagbabalot ng pagkain. Then number 9 is vegetable bin or lalagyan ng gulay. And for cleaning equipment naman is a dishcloth. Ito naman siya is tela sa paghuhugas ng pinggan. Then dish pan. Ito naman is lalagyan ng tubig para sa paghuhugas ng pinggan. Then dish towel. Ito naman siya is tuwalya sa pagpapatuyo ng pinggan. Then sa draining newspaper naman, ito naman siya is pahayagan na ginagamit sa pagpapatuyo o paglilinis. Then scoring pads. Ito naman siya is sponge o pad para sa pang-scrub ng mga kaldero. Then sink strainer. Ito naman is salaan sa lababo. Then soap dish. Ito naman is plato o lalagyan ng sabaw. Or di ka ginagamit din sa paglilinis o paghuhugas. Next is food preparation terms. So sa number 1 is chop. Ito naman siya is paghiwa ng pagkain sa maliliit at hindi pantay na piraso. Then number 2 is cream. Pagmamasa o paghahalo ng shortening or mantika o butter sa gilid ng bowl gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging smooth at creamy ito.
Then, number 3 is cube. Pagputol ng pagkain sa mga pirasong may pareho ang laki or kubo. Then, number 4 is cut in. Paghahalo ng shortening at tuyong sangkap kapag gumagawa ng biskwit o pastry. Then, number 5 is cut into stripe or paghiwa ng pagkain sa mahaba at makitid na piraso or stripes. 6 is dice. Ito naman is pagputol ng pagkain sa maliliit na pirasong may pareho ang laki at hugis. Una, hiwa ng lengthwise or pahaba. Tapos, hiwa ng crosswise or pahilis para maging kubo. Then, number 7 is fredge. Paglalagay ng tuyong sangkap tulad ng harina, breadcrumbs, or asukal sa pagkain. Or maaaring iwisik, isawsaw o ipagulong ang pagkain dito. Then, sa number 8 is flake, paghiwa ng isda sa maliliit na piraso. Then, number 9, fold, pagdaragdag ng binating puti ng itlog o whipped cream sa isang halo nang hindi nawawala ang pagiging bitten nito or dahan-dahan na paghalo. So, sa number 10 is grate. Pagkuha ng pagkain sa pamamagitan ng paghila nito sa grater or kiskisan ng pabilog o pabalik-balik upang maging pino ang piraso. So, next is julienne. Ito naman siya is hinihiwa sa manipis at mahahabang piraso tulad ng strips. Then, marinate. Pinapalamnam ng sarsa o pinaghahalong langis at acid upang magdagdag ng lasa sa pagkain. Then, smash. Dinudurog o pinipiga ang pagkain hanggang sa maging malambot o pulp gamit ang tinidor o pambating instrumento. Then, mice. Tinatadtad sa maliliit na piraso. Then, pare, tinatanggal ang balat o laman ng prutas or gitaw gamit ang kutsilyo. Then, peel, hinuhubad ang balat ng prutas o gulay. Then, pure, pinapadaan sa salaan upang maging malambot at likidong halo. Ginagamit sa sopas, sarsa o pagkain ng sanggol. Then, scrape, kinukuskus ang balat gamit ang matalas na gilid sa kutsilyo upang alisin ito. Then, slice, hinihiwa sa patag na piraso. Then, soften, pinapalambot ang mantikilya, margarine o shortening hanggang sa maging creamy o hinahayaan itong lumambot sa temperature ng kwarto or ng nilalagyan. Then, sprinkle, binubudburan ng asukal, harina o asin sa ibabaw ng pagkain. Then, stir, hinahalo ang mga sangkap sa bowl gamit ang kutsara sa pag-ikot. Then, toast, ito naman is ihahalo ng mahina ang mga sangkap ng salad gamit ang kutsara at tinidor o dalawang tinidor upang maiwasan ang pag-braise ng mga sangkap. Then, wedge. Ito naman is paghiwa ng pagkain sa hugis ng wedger or tatsulok na hugis. Ibig sabihin, ang bawat piraso ay makapal sa isang gilid at manipis sa kabila. Then, whip. Ito naman is paghagupit ng mga sangkap gamit ang whisk o beater ng mabilis upang isama ang hangin at dagdagan ang volume ng mga puti na itlog. Next is cooking term. So, sa number 1, bake. Ito naman is pagluluto sa horno gamit ang tuyong init. Then, sa barbecue, ang paghihihaw sa apoy o uling, kadalasan may sarsa. Then, sa 3 is baste. Ito naman is pagbubuhos ng mantika o sarsa sa luto upang hindi matuyo. Then, sa number 4 is blanch or scald. Ito naman is paglulubog ng pagkain sa kumukulong tubig, saglit at pagkatapos ay ilublob sa malamig na tubig. Then number 5 is boil. Ito naman is pagluluto sa kumukulong tubig. Then number 6 is braise. Ito naman is pagluluto ng pagkain sa kaunting tubig at taba sa mababang apoy. Then sa broil, ito naman is pag-iihaw sa mataas na init mula sa itaas. Then sa number 8 naman is fricassee. Ito naman is pagprito muna bago ito iluto sa sarsa.
Then number 9 is fry. Ito naman is pagluluto sa mantika o taba. Then sa number 9 is melt. Ito naman is pagtunang ng liquid sa init tulad ng butter. Then for poach, ito naman is pagluluto sa simmering liquid tulad ng tubig or sabaw. Then sa roast naman, ito naman is pagluluto sa horno ng walang tubig. Then sa 13 naman is pag-init ng likido malapit sa boiling point. Then sa number 14, sear. Ito naman is pagpiprito sa mataas na init upang bumuo ng crust. Then sa 15 is simmer. Ito naman is pagluluto sa mababang init at bahagyang kumulo. Then number 16 is steam. Ito naman siya is pagluluto gamit ang singaw or yung air. And then sa number 17 naman is pagbabad ng mga sangkap sa mainit na likido. Then sa number 18 is stew. Pagluluto ng pagkain sa mabagal na apoy na may Next naman is use and care of the range. So, when using the range, remember to, number 1, gumamit ng kagamitan na sapat ang laki upang maiwasan ang pag-apaw ng pagkain sa ibabaw ng range o sa oven. Or, i-juice ang malalaking kawali o kasangkapan para hindi tumapon o umapaw ang pagkain kapag niluluto. Then sa number 2 naman is ilagay ang isang plato sa ibabaw ng range upang paglagyan ng kutsara na ginagamit sa paghahalo ng pagkain. Like kung magandang maglagay ng dish o plato sa ibabaw ng range para may paglalagyan ng kutsara habang nagluluto. Then sa number 3 naman is huwag maglagay ng mga bagay na hindi gawa sa porcelain o enamel sa ibabaw ng range dahil ang init ay maaaring makasira o pumutok nito. Sa number 4 naman is dapat ilagay ang mga kawali sa oven nang may puwang sa pagitan upang makagalaw ang init at hangin para pantay ang paghaluto. Then sa number 5 naman is linisin ang mga bahagi ng chromium gamit ang basang tela. Pagkatapos ay pakintabin ito ng tuyong tela para ito ay luminawag. The next naman is to clean the top of a gas range. So sa number 1 is alisin ang mga burner at track and then kuskusin ang mga ito sa maligamgam na tubig na may sabon o gumamit ng scouring pad. Then, sa number 2 naman is linisin ang mga butas gamit ang hairpin o wire. Huwag gumamit ng toothpick. Then, sa number 3 is banlawan ng malinaw at mainit na tubig at patuyuin ang rack. Then, ipatong ang mga burner na nakabaliktad sa oven upang matuyo. Then, sa number 4 naman is ibalik ang mga burner at track sa range kapag ito ay tuyo na. Next naman is to clean the unit on a electric range. So, sa number 1 naman is i-on ang mataas na init upang masunog ang anumang pagkain na nasa unit. For number 2 naman is kailangan palamigin muna ang mga unit o bago linisin. Then, gamitan ito siya ng malambot na non-metallic brush o di-metal na walis upang linisin ang bawat unit. Then, huwag gumamit ng metal brush, tinidor, kutsilyo o anumang matalas na metal na kasangkapan sa paglilinis. Then, sa number 3 naman is pwede gumamit ng steel wool or bakal na lamo o tela sa mga unit na nakasara o nakakubli. Then, to clean oven naman is, or di kaya paglilinis ng oven is, sa number 1 naman is lagyan ng pancake turner or pangbaliktad ng pancake agad upang alisin ang pagkain na natapon sa oven. Then for number 2, kailangan linisin ang oven ng maigi gamit ang special na cleaner kapag ito ay malamig na. Then sa number 3 naman, kailangan din punasan ng oven ng tubig na may sabon or whippy water.
Then, banlawan ng malinis na tubig o whister at patuyuin. Then, for number 4 naman, is kailangan buksan ang oven sa mababang init ng ilang minuto upang ito ay matuyo. Then, ang lahat ng bahagi at hindi magkaroon ng kalawang. Next naman is to clean the boiler. So, sa number 1 naman is dapat tanggalin ang mga tira-tira or corrosive feet mula sa boiler pan. Then, pagkatapos, punasan ang pan at ang rack gamit ang papel. Then, sa number 2 naman is kailangan hugasan ang boiler rack at pan gamit ang mainit na soapy or sabong tubig. At gumamit ng scoring pad or pangkuskus na pad. Then, sa number 3 naman is banlawan at patuyuin ng mabuti ang mga ito. And sa number 4 naman, kailangan punasan ang mga dingding ng boiler. Pagkatapos, ibalik ang boiler pan at ang rack sa tamang pwesto nito. So next is general precautions and some small electric appliance. So, sa number 1 is ilagay ang appliance sa madaling abutin na lugar para upang madalas itong magamit. Then, sa number 2 naman is kapag ikinakabit o tinatanggal ang plug sa outlet, hawakan ang plug at hindi ang cordon upang maiwasan ang pagkasira nito. Then, sa number 3 naman is iwasan ang labis na pagkarga sa isang circuit upang hindi mag-overload at mag-cause ng short circuit. To number 4 naman is palitan o pakumpunihin agad ang mga sirang cordon upang maiwasan ng electric shock o sunog. Then, sa number 5 naman is kailangan hugasan ng maingat ang mga electric appliance. Huwag hayaang mabasa ang mga motor or heating element maliban kung ang appliance ay special na ginawa para malumog sa tubig. So, sa number 6 naman is paglinis ng labas ng mga dikuryenteng kagamitan na hindi maaaring hugasan tulad ng toaster o waffle iron. Na kumbaga punasan ng labas ng gamit ang isang basang tela or damp cloth. Then pagkatapos patuyuin at pakinis nito gamit ang malambot at tuyong tela. Then for number 7 naman is pag-iingat ng mga dikuryenteng kagamitan. Like takpan ng mga electric appliance kapag hindi na ito ginagamit. Next naman is measuring techniques or mga pamamaraan sa pagsukat. Then, paano nga ba magsukat? So, sa number 1, harina or floor, like punuin ang tasa hanggang sa umapaw. Then, i-level off ito gamit ang isang tuwid na kutsilyo or straight edge knife. Then, sa number 2 naman is siningkat na harina o sifted floor. Then, salain or sieve ang harina sa papel. Then, i-scoop ito sa taas gamit ang kutsara. Then, i-level off gamit ang kutsilyo. Then, sa number 3 naman is asukal na pinungbuhangin or granulated sugar. Then, kung may bukol, salain ito. Then, ilagay sa tasa gamit ang kutsara. Then, i-level off gamit ang kutsilyo. Also, huwag idiin o tapikin ang asukal sa tasa. So, 1 pinch or dash is equivalent nito is less than 1/8 teaspoon. So, sa 3 teaspoon naman is equal of 1 tablespoon. Then, sa 16 tablespoon naman is equal to 1 cup. Sa 2 cups naman is equivalent of 1 pint. Then, sa 2 pints naman is equivalent of 1 quart. Then, sa 4 quarts naman is equivalent niya is 1 gallon. So, 1 ounce of fluid is equivalent of 13 cc. Then, 1 tablespoon butter and sugar is equivalent of 1 1/2 ounce. Then, 1 tablespoon of flour is equivalent of 1 4 ounce. Then, 1 cup of flour is equivalent of 14 ounce. Then, 1 ounce is equivalent of 28.35 grams. Then, 1 cup of liquid is equivalent of 8 ounce. Then, 1 kilo is equivalent of 2.2. So, that's all my report. Thank you for listening.